Sa Tagum City, nilinaw ng City Health Office na wala itong idineklarang outbreak ng HIV cases sa lungsod. Ginawa ng City Health Office ang pahayag matapos na kumalat sa social media na merong outbreak ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa sektor ng kalalakihang bumibisita sa mga inuman na may patay-sinding ilaw. Ginawa ng City Health ang pahayag upang pawiin ang pangamba ng mga mamamayan kasabay ng panawagan sa lahat na huwag magpakalat ng maling impormasyon. Sa Caraga Region, nasa 55 mga loose firearms ang nakumpiska ng PNP sa ginawa nilang 5 araw na simultaneous anti-criminality law enforcement operation o SACLEO. Ang mga baril ay nakumpiska sa search warrant operation, police quick response at iba pa ay kusang isinuko ng mga may-ari. Pinakamarami ay mula sa Agusan del Sur. Sa Zamboanga City, nagpadala rin ng 19-man humanitarian mission ang city government sa Cebu upang tumulong sa mga biktima ng lindol at sa restoration efforts. Ang humanitarian team ay binubuo ng mga tauhan mula sa CDRRMO, City Health, Social Welfare Office at Office of the City Mayor. Dala ang mga tulong na pagkain, mineral water at non-food items. Bumiyahe ang grupo patungong Dapitan City para sumakay ng roll-on roll-off vessel patungong Cebu. Sa Malita, Davao Occidental, mahigpit na pinabulaanan ng pamilyang Bautista ang kumakalat na report na nag-uugnay sa kanila sa Ghost Project sa bayan ng Jose Abad Santos. Sa isang pahayag, sinabi ni Malita Vice Mayor Bride Bautista na ang flood control project na 100% complete on paper ay hindi sakop ng bayan ng Malita, kundi Jose Abad Santos kaya't imposibleng sangkot sila sa anomalyang ito.